Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Anak na Tiyanak. 17 anyos pa lamang si Damian ng mag-asawa. Uso sa kanilang lugar na ang pag-aasawa ay nakadepende pa sa kagustuhan ng mga magulang. Kagaya niya at ng asawang si Nancy. Ipinakasal sila dahil sa kasunduan ng kanilang mga magulang. Matagal nang may gusto si Damian kay Nancy kaya wala siyang angal na ito ang kanyang pakakasalan. Naging pabor pa nga ito sa kanya dahil torpe siyang lalaki. Ipinagtutulakan na siya ng mga kaibigan niyang ligawan ng babae pero nauunahan siya ng hiya. Natatakot din siyang mabasted. Kaya sobrang tuwa niya nang sabihin sa kanya ng ama na ipakakasal siya kay Nancy dahil yun ang kasunduan nila ng magulang ng babae. Ginagawa sa kanilang lugar ang pagkakasundo sa mga anak para mas mapaunlad pa ang kanilang buhay. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka na may malalawak na lupain. Kung mapapangasawa mo ay may malakas na hanap buhay, mas mabilis ang pag-unlad. Hindi naman problema ni Damian ang antas ng pamumuhay nila dahil malawak din ang kanilang lupain na sinasaka. May mga tauhan sila na binabayaran para magtanim, kaya hindi siya mapapahiya sa pamilya ni Nancy na isa rin sa may malalawak na lupain sa kanilang lugar. Bukod doon, isa si Nancy sa mga kababaihan sa kanilang lugar na may magandang mukha. Palakaibigan nito at hindi kagaya niyang mahiyain. Pero isa lang ang kanyang problema pagdating sa babae. Napilitan lang itong magpakasal sa kanya dahil sa kasunduan ng kanilang pamilya. Bata pa si Nancy nang ikasal sila. 14 anyos lamang ito. 10 taon na ang nakakaraan ng pagiging mag-asawa nila ay hindi pa rin sila nagkakaanak. Dahilan para maging tuksuhin siya ng mga kaibigan. Ano Damian, hindi mo pa rin ba nalalagyan ng punla ang tiyan ng asawa mo? Tanong ng kaibigan niyang si Emerson habang nagiinuman sila sa bukid. Katatapos pa lamang nilang magpatanim ng palay ng sandaling yon. Mukhang mahina itong manok natin eh. Tingnan nyo nga ako, nakakatatlong anak na. Pero si Damian, wala pa kahit isa. Baka naman hindi mo pa niroromansa. Kantsaw naman ng kaibigan nilang si Gael. Nagtawanan ng lahat dahil laman na naman siya ng tuksuhan. Pailing-iling na lang siya habang tinatawanan ang mga sinasabi nila. Ano ba magagawa ko? Sa hindi pa kami binibiyayaan ng anak eh. Sagot niya sa mga ito. Sus, baka mamaya hanggang ngayon birhin pa yang si Nancy ha. Aba, dapat tukain mo na. Baka mamaya tukain pa ng iba yan, ikaw rin. Sabi uli ni Emerson. Sumingit na naman si Gael sa sinabi ni Emerson. Baka naman kamo may problema ang manok natin. Kung hindi niya mabuntis si Nancy, aba, magbuntis kaya siya sa iba. Subukan lang na magkaalaman kung sinong may diferensya. Hindi na mapigilan ni Damian ang mainis. Kapag ang kantsawa na uuwi na sa personalan, umaalma na siya. Uy, puro kayo kalokohan. Mahal ko si Nancy, no? Kaya hindi ko siya lolokohin. Ano naman kung hindi kami mabigyan ng supling? Ayos lang naman kaming dalawa na magkasama hanggang sa pagtanda. Pero hindi ko magagawa yung sinasabi nyo. O ano, gumagabi na. Mauna na ako umuwi. Walang kasama sa bayang asawa ko eh. Tumayo na siya para umalis. Gusto lang talaga niyang makaiwas sa kantsaw ng mga kaibigan dahil medyo napipiko na siya. Medyo malayo na ang nalalakad niya pero dinig na dinig pa rin niya ang tawanan ng mga ito. Alam niyang siya pa rin ang pinag-uusapan nila kahit wala na siya. Palagi namang ganon ang ginagawa nila sa kanya. Lagi siyang ibinubuyo na mambabae para malamang hindi siya baog. Ay nako, mga buwisit talaga yun.
Mabuti na lang talaga, maayos sa mga kaibigan yun kahit papano. Malalakas lang talaga mga antsaw. Pero nakakapikon eh. Sabi pa niya habang naglalakad pa uwi. Patingin-tingin siya sa paligid at nang makita ang isang saging na may bunga, may ilang pirasong hinog na. Ayos, may pasalubong na naman ako sa asawa ko. Sana matuwa na siya. Kung bakit kasi palagi na lang masungit eh. Parang ayaw ko makita. Nilapitan niya ang puno ng saging at pinutol para makuha ang bunga. Malapad ang ngiti niya habang naglalakad. Iniisip niya ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Iniisip niyang sasalubungin siya nito ng nakangiti. Mula kasi nang ikasal sila, ay hindi pa niya nasisilayan ang maganda nitong ngiti. Parang estranghero pa rin ang tingin nito sa kanya. Pagdating sa bahay, papasok pa lamang siya ay nilalakasan na talaga niya ang pagtawag sa asawa. Mahal, tingnan mo oh, may nakita akong saging sa bukid. Di ba gusto mo itong saba? Hinog na yung iba oh, kaya pwede mo nang kainin. Sabi niya. Inilapag niya ang isang buwig na saging sa ibabaw ng lamesa. Lumabas mula sa kusina ang kanyang asawa at tiningnan ang saging, pero hindi ito nagsalita. Pagkatapos ay tumalikod ito at muling bumalik sa kusina. Sinundan niya ang asawa. Nakita niyang abala pala ito sa pagluluto ng hapunan. Wow! Bango naman ang niluluto ng mahal ko. Swerte ko talaga sa napangasawa ko. Oh. Masipag na, mabait at masarap ang magluto. Kaya ka tumataba eh. Nilapitan niya ang asawa. Niyakap ito mula sa likuran. Oh, baka pagod ka na. Ako nang bahala magtuloy ng niluluto mo. Magpahinga ka na, mahal. Maupo ka na lang dun sa sala. Ako nang bahala dyan. Kagaya ng palaging nangyayari, kahit anong lambing niya sa asawa ay nananatili pa rin itong malamig sa kanya. Hinahabaan na lang niya ang pasensya dahil alam niyang darating ang araw mamahalin din siya nito. Matatanggap din siya bilang asawa. Itinuloy niya ang nilulutong ulam ng kanyang asawa. Panay ang kwento niya tungkol sa mga nangyari sa bukid buong maghapon. Pero hindi kumikibo ang asawa niya. Nang tingnan niya ito, napangiti siya nang makitang abala ito sa pagkain ng hinog na saging na kanyang dala. Lumapad ang kanyang ngiti. Nawala ang lahat ng kanyang pagtatampo ng ilang taon. Ngayon lang tinikman ng asawa niya ang inuwi niyang pasalubong. Sa tagal niyang nag-uuwi ng mga pasalubong sa asawa, nalalaman niyang ipinamimigay lang pala ito sa mga kaibigan, minsan ay sa mga kamag-anak. Pero ngayon, kinakain na niya. Hindi niya maiwasang lapitan ng asawa para tanungin kung masarap ba ang saging. Tuwang-tuwa na siya dahil tumango ito. Pinapansin na niya ako. Ayos. Sabi niya sa isip. Para sa kanya ay isa na itong bagong simula sa kanilang pagsasama. Matapos nilang kumain ng hapunan, ay siya na ang nagligpit ng pinagkainan. Isa ito sa paraan na ginagawa niya para manuyo sa asawa at makuha na ang loob nito. Maaga silang natulog dahil kailangan niyang pumunta sa bukid. Siya na ang nangangasiwa ng pagtatanim doon dahil ipinaubaya na ng kanyang ama ang pamamalakad bilang isang panganay. Malalim na ang gabi nang magising siya dahil sa huni ng kakaibang hayop sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung anong klaseng hayop ito pero ginagaya ang iyak ng sanggol. Paikot-ikot ito sa kanilang bakuran habang nag-iingay. Napatayo siya at kinuha ang flashlight sa kanilang damitan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto para hindi magising ang asawa. Lumabas siya ng bahay at tinanglawan ang paligid. Hinanap niya kung nasaan ang nag-iingay na hayop. Pero
Nawala ang huni at hindi na rin niya nakita ang gumagambala. Maya-maya ay narinig niyang sumigaw ang asawa. Dali-dali siyang tumakbo para punta nito. Nakita niya ang asawa na nakaupo sa sulok ng kwarto. Umiiyak, takot na takot. Anong nangyari, mahal? Nilapitan niya ito at inalo. May itinuturo ang kanyang asawa sa ilalim ng kanilang higaan. Limaw! Limaw! Umiiyak itong sabi. Ha? Nasaan? Tinutukan niya ng flashlight ang ilalim ng higaan. Hindi niya nakita ang halimaw na sinasabi ng kanyang asawa. Wala ring hayop na naroroon. Pero ikinagulat niya ang nakita. May pulang likido na nagkalat sa ilalim ng kanilang higaan. Ha? Ano yan? Hinawakan niya ito at inamoy. Ha? Dugo? Malansa ang likido, malapot at malagkit. Kaya naisip niyang dugo ito. Bakit may dugo dito, mahal? Tanong niya sa asawa. Hindi ko alam. Takot na sagot ng babae. Tumakbo ito palabas ng kwarto. Sinundan ni Damian ang asawa. Nasa kusina ito at umiinom ng tubig. Hinagod niya ang likod ng asawa para kumalma ito. Hayaan mo na. Baka mamaya kung saan yun galing. May narinig ako kanina na kakaibang huni ng hayop Hindi kaya yun yung gumawa? Pero posible naman. Hindi naman nakapasok ng bayong hayop na yun. May sumalakay ba sa'yo kanina habang nasa labas ako? Gulat na gulat si Damian sa reaksyon ng kanyang asawa. Hindi ko alam. Huwag mo nga akong tanungin. Sigaw nito sa kanya. Okay. Kumalma ka lang, mahal. Huwag ka na maghalit. Lilinisin ko na lang yung dugo sa kwarto. Sige, dito ka lang Kumuha siya ng basahan at timba na may tubig at sabon. Nilinis niya ang ilalim ng higaan. Hindi pa rin siya makapaniwala kung bakit nagkaroon ng dugo sa ilalim ng kanilang higaan. Pagkatapos linisin ang kwarto ay inaya na niya ulit ang asawa na matulog. Nanginginig sa takot ang kamay nito nang hawakan niya. Nanlalamig din ito at namumutla. Huwag ka na matakot, mahal. Kahit ano pang halimaw ang sumalakay, ipagtatanggol kita. Ako na ang magiging superhero mo. Sige na, matulog ka na. Babantayan kita. Pinagmasdan niya ang asawa habang hindi pa ito makatulog. Kinabukasan, panay ang hikab ni Damian habang nagtatrabaho sa bukid. Hindi na naman maiwasang siya ang bida sa usapan ng mga kasama. Oh, anong dahilan ng paghikab-hikab mo, Damian? Napuyat ka ba kagabi? Umpisa na naman ni Emerson. Sus, ayos lang magpuyat kung may nabubuo. Napakahina ng manok natin talaga Dagdag pa ni Gael. Nagtawanan na naman ang lahat dahil sa pagsisimula ng dalawa. Tumigil nga kayo. Napuyat kasi ako dahil kakaisip ko kagabi. Alam niyo ba, may kakaibang hayop na umali-aligid sa bahay namin kagabi. Parang iyak ng sanggol yung huni niya Hinahanap ko nga pero hindi ko naman nakita. Sabi niya sa mga kasama. Ano? Huni ng hayop na parang iyak ng sanggol? Nagtatakang tanong ni Gael. Meron ba nun? Tiyanak yun! Sabat ng matandang lalaki na si Mang Hugo. Bihira lang makisausawang matanda sa usapan dahil masyado itong seryoso sa buhay. Pero kapag seryoso na ang usapan, hindi na napipigilan ng sabat nito. Yun! Nagsalita na sa wakas ang matanda. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Damian. Ano ba ang tiyanak, lolo? Totoo ba talaga yan? Usap-usapan yan kapag may buntis Tanong ni Emerson. Naku, hindi kaya buntis na yung asawa mo, Damian?
Natatandaan ko nung buntis yung asawa ko. May tiyanak din na panay ang aligid sa bahay namin eh. Sabi naman ni Gael. Totoo, lumalabas talaga ang tiyanak kapag may buntis. Ang matandang lalaki ang sumagot sa mga tanong nila. Napasigaw ang lahat ng naroon dahil sa wakas ay mukhang nakabuo na rin ng bata si Damian. Pati si Damian ay hindi na rin maitago ang ngiti. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit nagpaparamdam ang tiyanak. Dugtong ng matanda sa sinabi niya na hindi ikinatuwa ng mga magkakaibigan. Minsan, lumalabas sila kapag gusto nilang maghiganti sa kanilang ina. Anong ibig mong sabihin, Mang Hugo? Seryosong tanong ni Gael. Ang tiyanak ay mga sanggol na ipinalaglag. Bumabalik sila para maningil sa kanilang ina. Sagot ng matanda. Ay nako, imposibleng yan ang maging dahilan ng tiyanak na dumadalo kina Damian. Kita nyo ngayon pa nga lang nabuntis yung asawa niyang si Nancy. Sa malamang, buntis talaga ang asawa mo, Damian. Wala bang sinabi sa iyo yung asawa mo? Tanong ni Gael. Wala eh. Pero sana nga, buntis siya. Nakangiting sagot ni Damian. Bakit naman po, Mang Hugo, dinadalo ng tiyanak ang buntis kung wala naman itong pakay? Bigla namang tanong ni Emerson. Aswang ang tiyanak. Ang lahat ng buntis ay inakala nilang kanilang ina na pumatay sa kanila. Kaya pumupunta sila sa gabi dun sa bahay na may buntis para sunduin yung sanggol. Isa ito sa kanilang paghihiganti. Kaya kapag may tiyanak, kailangang maglagay ng pangontra dahil kung hindi, tsak malalaglag ang bata sa sinapupunan. Sagot ng matanda. Naalarma si Damian sa kanyang narinig. Kung ganun po, ano po ang dapat kong gawin para hindi na makalapit yung tiyanak sa bahay namin? Maglagay ka ng asin sa palibot ng bahay ninyo. Maglagay ka rin ng bawang sa pintuan at bintana. Magsabit ka ng mga palaspas na bendetado sa bintana at pintuan. Kailangan ding may nakahanda kang holy water para kapag sumugod yung tiyanak may pangwisik ka sa kanya. Mabisa itong pantaboy. Sagot ng matanda. Ganun po ba? Kailangan ko palang dumaan sa simbahan bago ako umuwi. Sabi ni Damian. Humagikik naman si Emerson pagkatapos ay pabirong nagsalita. Pero dapat, ang una mong gawin, tanungin mo muna yung asawa mo kung buntis siya. Baka mamaya kasi sa kapitbahay nyo papunta yung tiyanak, naligaw lang sa inyo. Siguraduhin mo muna. Mahirap nang umaasa, no? Sira ulo ka talaga, Emerson. Dumali ka na naman. Puro kakalukuhan. Pero sa bagay, may tama ka rin sa sinabi mo. Kaya lang, kawawa naman itong kaibigan natin. Sinisira mo yung loob niyang dati ng sira. Maloko ka talaga, oh. Sabi naman ni Gael. Nagtawanan na naman ng lahat ng naroon at nakisawsaw na rin sa usapan ang iba pa nilang kasamahan. Napakamot na lang ng ulo si Damian dahil sa kalokohan ng mga kasama. Hapon na, naggayak na sa pag-uwi si Damian. Buo na ang pasya niyang dumaan sa simbahan para humingi ng holy water sa kanilang pari. Bago siya umalis, ay hinuwakan ni Mang Hugo ang braso niya at kinausap niya ng seryoso. Kailangan mong alamin ang dahilan kung bakit kayo pinupuntahan ng tiyanak. Hindi mo matatalo ang tiyanak kung hindi masisiwalat ang dahilan ng kanilang pagpunta. Doon mo lang ito matatalo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Hugo? Hindi basta-basta nagpaparamdam ang mga tiyanak ng walang dahilan. Paghiganti ang kanilang pakay. Alamin mo bakit sila naghihiganti. Paghilumin mo ang sugatan nilang puso nang sa ganon matalo mo ito. Kung hindi mangyayari yon, kayo ang matatalo at mawawalan. Naging palaisipan sa kanya ang sinabi ng matanda. Pero kailangan pa rin niyang sundin ang mga bilin nito. Ginabi na ng uwi si Damian dahil dumaan pa sa simbahan. Nagkakwentuhan pa sila ng paring naroon.
pagkapasok ng bahay ay bumungad agad sa kanya ang mabagsik na itsura ng asawa. Matalim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Pero alam niyang marami na itong tanong na kailangan niyang sagutin. Kilala na niya ang asawa. Sa 10 taon nilang magkasama, alam niya kung kailan at paano ito magalit. Mahal, dumaan na ako sa simbahan. Humingi kasi ako ng holy water kay Father. Hindi nagsalita ang asawa niya pero nanginginig na ang tuhod niya sa kaba. Talo talaga siya ng asawa. Tingin pa lang nito ay tumitiklop na siya. Sinundan niya ng tingin ng asawa. Nagtungo ito sa kusina. Iniligpit niya ang mga plato at pagkaing nakahain sa lamesa. Naku, patay. Galit na nga. Hindi na naman ako makakakain ngayon. Nagligpit niya eh. Walang kibo na dumaan pa sa harapan niya ang asawa. Hinawakan niya sa braso at kinausap. Mahal, sorry na kung ginabi ako. Ang totoo niyan, kanina habang pauwi ako, nakakita ako ng bulaklak eh. Kaso, nasa mahirap na lugar tumubo. Pero, pinilit kong kunin para dalhin sa'yo. Di ba, paborito mo yung bulaklak ng mga orchids? Tapos kulay violet? Iniabot niya ang halaman sa asawa. May ugat pa ito dahil alam niyang mahilig mag-alaga ng halamang namumulaklak ang kanyang asawa. Pero tinabig lang ng asawa niya ang bulaklak. Pagkatapos ay bumalik sa kusina. Nagtuloy ito sa banyo at narinig niyang nagsusuka ang asawa. Hala, hindi nga kaya... Pinuntahan niya ang asawa sa banyo at hinintay ito sa labas ng pintuan. Mahal, huwag ka magagalit pero tatanong ko lang, buntis ka ba? Tanong niya nang makalabas na ang asawa. Tiningnan lang siya nito pero hindi kinausap. Nagtuloy na sa kwarto ang asawa. Sinundan niya ulit ito. Walang mapaglagyan ng kanyang ngiti. Tuwang-tuwa siyang kinausap ang asawa. Pinipilit niyang paaminin kung talaga bang buntis ito. Hindi nga mahal, totoo ba? Buntis ka na? Magiging tatay na ba ako? Sabihin mo naman hindi naman ako magagalit eh. Saka, bakit naman ako magagalit, di ba? Magiging masaya pa nga ako eh. Gusto ko lang talaga malaman, mahal. Bahagya siyang itinulak ng asawa dahil sa panay dikit niya dito. Tapon mga yan dala mo, ang paho niyan. Nagulat siya nang magalit ang asawa, pero lalo siyang natuwa. Naisip niyang naglilihi ang asawa niya sa dala nitong bulaklak. Dati kasi ay gustong-gusto niya ang bulaklak na yon. Ha? Sige mahal, ilalabas ko na ito. Pero itatanim ko kasi alam kong paborito mo naman to eh. Sandali ah. Halos madapa-dapa pa siya sa tuwa habang papalabas ng bahay. Itinanim na niya ang halaman sa kanilang bakuran. Diniligan pa niya ito para mabuhay ng tuloy-tuloy. Maya-maya ay narinig na niya ang iyak ng tiyanak. Malayo pa ito dahil mahina ang pag-iyak. Dali-dali siyang pumunta sa kusina at kinuha ang banga na lalagyan nila ng asin. Pagkatapos lumabas siya uli at nagbudbud ng asin sa palibot ng bahay. Di ako papayag na masaktan mo yung mag-ina ko. Hindi ako makakapayag na makalapit ang tiyanak na yan. Gigil niyang sabi habang naglalagay ng asin sa paligid. Dinamihan pa niya ang asin dahil para sa kanya mas marami ay mas mabisa ito. Pagkatapos bumalik siya sa kusina para kumuha ng bawang. Naisipan niyang dikdikin pa ito bago ilagay sa mga bintana at pintuan. Ayan, nagawa ko na lahat. Hindi ako dapat matulog ng mahimbing. Dapat magbantay ako. Sabi pa niya. Maya-maya ay lumabas ng silid ang kanyang asawa. Ano ba yung mabawang amoy na yun? Bakit may amoy bawang? Galit na sabi nito. Ha? Ano kasi? Panlaban sa tiyanak, mahal.
Sagot niya. Alisin mo yan. Ayoko ng amoy. Lalong nagalit ang asawa niya. Wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto nito. Inilagay na lang niya sa labas ng bahay ang mga bawang. May bisa pa naman siguro ito kahit wala sa bintana at pintuan. Sabi pa niya. Pagbalik niya sa loob ng bahay, naabutan niyang inilalagay ng kanyang asawa ang panlatag, kumot, saka unan sa mahabang upuan sa salas. Oh, diyan ka matutulog? Seryosong sabi niya sa asawa. Teka mahal, huwag naman ganun. Bakit bawal ako sa kwarto? Galit ka pa ba? Sorry no. Tiningnan lang siya ng matalim ng asawa. Pagkatapos ay pumasok na ito sa kwarto. Isinarado pa ito ng mabuti kaya hindi siya makapasok. Kinatok niya ito at sinuyo pero hindi na siya sinasagot ng asawa. Ay nako, wala na. Galit na talaga. Sa upuan ka talaga ngayon matutulog, Damian. Ay, ilang oras nang nagpigil ng antok si Damian dahil gusto niyang bantayan ng asawa para iligtas ito sa tiyanak. Maya-maya ay naramdaman niyang lumabas ng silid ang asawa dahil nagbukas ito ng pinto at narinig niya ang yabag nito. Nagtulog-tulugan siya. Narinig niyang huminto ang asawa sa tapat niya. Inayos nito ang kanyang kumot. Napangiti ng palihim si Damian dahil yun pa lang ang unang beses na naramdaman niya ang aruga ng asawa. Pagkatapos siyang kumuta ng asawa ay bumalik na ito sa kwarto. Napalingon siya sa asawa. Sabi ko na, mahal din niya ako eh. Di lang talaga niya pinapakita. Nagulat siya nang muling marinig ang tiyanak. Nasa bubong na ito ng bahay nila. Ha? Paano nandyan na yan? Hindi ko naman narinig na lumapit ah. Napatayo na siya mula sa pagkakahiga at pinakinggan ng tiyanak. Kinakaluskos ng tiyanak ang bubong ng kanilang bahay. Nagpupumilit itong pumasok. Hindi ka makakapasok dito, tiyanak. Hindi mo masasaktan ng mag-ina ko. Sigaw niya. Inihanda na niya ang holy water para kung sakaling makapasok ito. Yari lang sa pawid ang bubong ng kanilang bahay kaya kitang-kita niyang gumagalaw ang bubong na parabang hinahalukay. Maya-maya, ang nag-iisang tiyanak na umiyak ay nagkaroon pa ng mga kasama. 3 na ang tiyanak na nanggugulo sa bubong nila. Napakalakas ng iyak ng mga ito. Galit na galit. Panay ang tingala niya sa bubong. Kumuha na rin siya ng itak sa kusina. Maya-maya, bigla na lang sumigaw ang kanyang asawa. Tumakbo siya sa kwarto pero hindi siya makapasok dahil nakasara ito sa loob. Mahal, buksan mo yung pinto. Papasukin mo ako. Sigaw niya pero hindi siya pinapansin ng asawa. Sigaw lang ito ng sigaw na parabang may kaaway sa loob. Umalis ka! Ayoko na! Nandiyan na ako! Sigaw ng asawa niya. Lalo pa siyang nataranta ng tawagin na siya nito. Binangga niya ang pinto ng kwarto. Paulit-ulit hanggang sa masira ng tuluyan. Napatulala siya nang makita ang maliliit na mga nilalang na kulay itim. Kasing laki ito ng pusa. Nangingintab sa pagkaitim ang kulay ng balat. Mahaba ang tenga at may matutulis na pangil. May sungay. Napabalik ang ulirat niya nang muli siyang tawagin ng asawa. Yan! Hoy, mga tiyanak! Ako ang harapin nyo! Gigil niyang pinagbibisikan nito ng holy water. Nang tamaan ng holy water ang mga tiyanak ay nagpulasa ng mga ito sa bintana. Mabilis niyang nilapitan ng asawa na nanginginig sa takot. Inakay niya ito sa kusina at pinainom ng tubig. Bakit ka kaya sinasalakay ng mga tiyanak, mahal? Tanong niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Galit na sagot ng asawa. Ang sabi, buntis daw ang inaatake ng mga tiyanak. Buntis ka ba? Tanong niya ulit sa asawa. Oo na.
Tipid na sagot ng asawa. Halos mapatalon sa tuwa si Damian nang makumpirma na niya ito. Napayakap siya sa asawa dahil sa katuwaan. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya, mahal. Nakita niyang naglanda sa mga luha ng kanyang asawa. Oh, bakit ka umiiyak? Umiling ang asawa sa tanong niyang yon. Natatakot ka ba sa mga tiyanak? Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. Hindi ako papayag na saktan kayo ng mga tiyanak na yun. Huwag ka matakot, mahal ko. Nandito lang ako. Pagkatapos niyang mapakalma ang asawa, binantayan niya ito hanggang sa makatulog. Sobrang saya niya kinabukasan nang pumunta siya sa bukid. Ipinagmamalaki niya sa mga kaibigan at mga kasama na totoong buntis na nga ang asawa niya. Pero naging tampulan pa rin siya ng tukso dahil doon. Pero alam niyang masaya para sa kanya ang mga ito dahil sa wakas ay magiging tatay na rin siya. Tanghali na nang dumating si Gael sa bukid. Kaagad niyang sinalubong ang kaibigan para ibalita dito ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Pero imbis na maging masaya ito para sa kanya, isang balita ang sinabi nito. Nakita ko ang asawa mo, pre. Naglalakad siya papunta sa bahay ni Aling Tosya. Galing kasi ako sa eskwela ng mga bata eh. Inutusan ako ni Mrs. dahil may meeting daw. Kaya tinanghali ako ng punta dito. Pero nung nakita ko yung asawa mo, kakausapin ko sana eh. Kaya lang nagulat ako, pre. Pumasok sa bakuran ni Aling Tosya. Anong gagawin niya dun? Eh di ba aborsyonista yun? Kaya nagmamadali akong pumunta dito para sabihan ka. Bilisan mo, abuli mo kaya. Ano ka ba, pre? Baka hindi si Nancy yun. Sagot niya habang pilit ang ngiti. Sus, ilan lang naman ang tisay dito sa lugar natin, pre. Saka kilala ko asawa mo, no? Di ba, crush ko nga siya nung elementary hanggang high school. Sagot naman ni Gael. Puntaan mo na, baka kung anong gawin niya. Di ko na sana sasabihin sa'yo pero ibinalita mong buntis siya eh. Tara, samahan mo ako, pre. Puntaan natin siya. Hinatak na niya ang kanyang kaibigan papunta sa bahay ng aborsyonista. Halos lipa rin nila ang lupa dahil sa bilis ng pagtakbo. Hingal na hingal silang dalawa na makarating sa bakuran ng bahay ng matandang babae. Lalakad na sana siya palapit sa pinto para kumatok nang pigilan siya ng kaibigan. Sumenyas ito na sumunod siya. Sumunod naman siya kahit nagtataka. Huminto sila sa gilid ng bahay at nakinig sa usapan ng dalawang babaeng nasa loob. Alamin natin kung bakit siya nagpunta dito. Bulong sa kanya ni Gael. May nagtulak din kay Damian na makinig sa pag-uusap ng asawa niya at ng matandang aborsyonista. Nandito ka ba para magpalaglag ulit ng sanggol? Tanong ng matanda na ikinagulat nilang magkaibigan matapos itong marinig. Pang ilang pagpapalaglag mo na ba yan, Nancy? Hindi mo pa rin ba gustong bigyan ng anak ang asawa mo? Hindi ako magpapalaglag, Aling Tosya. Tulungan mo ako. Sinisingil na nila ako. Pinupunta na nila ako sa bahay. Umiiyak na sabi ni Nancy. Nino, sino ang pumupunta sa inyo? Nagtatakang tanong ng matandang babae. Ang mga anak na pinatay ko. May nagpupunta ng mga tiyanak sa bahay namin tuwing gabi. Anong gagawin ko, Aling Tosya? Ay, sus Mariosep. Kaya pala yung huling pinalaglag mo nung ibabaon ko sa lupa bigla na lang nalusaw. Ibig sabihin, umalis nga siya para balikan ka. Hindi kasi nabindisyonan ng mga sanggol bago sila mailibing kaya sila nangangambala. Hindi sila matatahimik hanggat hindi ka nagagantihan. Sabi ng matanda. Umiiyak na nagtanong si Nancy kung paano maitataboy ang mga tiyanak. Hindi ko alam. Hindi kita masasagot sa bagay na yan. Ginawa ko lang naman ang ipinag-uutos mo dati na ilaglag ang batang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Pero ang problema mo, hindi ko na yan magagawa ng solusyon. Sa iba ka na lumapit. Nanlambot na ang tuhod ni Damian sa mga narinig. Nanginig ang tuhod niya dahil sa magkahalong galit at pagkadurog ng puso. Sinalubong niya ang asawa nang lumabas ito sa bahay ni Aling Tosya. Sabihin mong hindi totoo yung mga narinig ko, Nancy. Sabihin mo at paniniwalaan ko. Hindi totoong usapan yung yun, di ba? Hindi totoo.
Umiiyak niyang tanong sa asawa. Damian, I'm sorry. Humagulgol na ang kanyang asawa. Hindi na ito nagsalita. Hindi na rin ito nagpaliwanag dahil alam naman niyang mula sa umpisa ay hindi naman siya minahal nito. Alam kong hindi mo ako mahal. Napilitan ka lang sa pagpapakasal dahil sa mga magulang natin. Pwede ka naman makipaghiwalay eh. Matatanggap ko naman. Pero bakit dinamay mo pa yung mga anak natin? Galit na sabi niya. Ibinuntun niya ang kanyang galit sa aborsyonista. Sinugod niya ito. Gigil na gigil siyang nagtanong. Bakit mo to hinayaan? Ikaw nagudyok sa asawa ko na gawin to, no? Nasaan ang mga anak ko? Saan mo sila inilibing? Sabihin mo, saan? Dahil sa galit ni Damian, natakot ang aborsyonista at dinala siya nito sa likod bahay kung saan inilibing ang kawawang mga sanggol. Diyan sila nakalibing. Yung tatlong umbok ng lupa. Sabi pa ng matandang babae. Ano? 3? Nanginginig na sabi ni Damian. Napalood na siya sa tapat ng libingan ng kanyang mga anak. Hindi na niya mapigilan ng paggagulgol. Inaawat na siya ni Gael dahil halos gusto niyang hukayin ang lupa. Pre, tama na. Hindi mo na mababalik ang buhay ng mga anak mo. Kahit hukayin mo pa sila. Sabi ni Gael na panay ang awat sa kanya. Binalingan ni Damian ang asawa na nakatayo habang pinapanood siya. Umiiyak na rin ito. Baka sa mukha ng babae ang pagsisisi at konsensya. Nilapitan ni Damian ang asawa. Gusto niya itong saktan pero hindi niya magawa dahil dinadala nito ang kanyang anak. 3 beses? 3 beses, Nancy? 3 anak natin ang pinatay mo? Bakit mo nagawa ito? Bakit? I'm sorry. Sorry talaga. Napalood na sa lupa si Nancy at yumakap sa kanyang binti. Patawarin mo ako, Damian. Hindi ko sinasadya. Nagsisisi na ako. Hindi na ako uulit. Talagang hindi ka na uulit. Hindi mo na pwedeng patayin ang anak ko dyan sa tiyan mo. Hindi na ako papayag. Magkakamatayan tayo, Nancy. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagalit siya ng husto sa kanyang asawa. Dahil hindi naman niya ito masaktan, pinagsususuntok na lang niya ang lupa. Gabi na, nandun pa rin si Damian sa libingan ng kanyang mga anak. Hindi pa gumagana ang utak niya sa kung ano ang dapat gawin. Nandun din ang kanyang asawa. Tahimik na hinihintay siyang umuwi. Pre, uwi na tayo. Bukas na natin pag-usapan ang gagawin. Yaya ni Gael na hindi rin makauwi dahil sa pag-aalala. Sige na pre, mauna ka na. Isabay mo na yung asawa ko. Gabi na, hindi siya pwedeng mamugan. Sabi na lang ni Damian. Maya-maya ay narinig na nila ang mga tiyanak. Napakarami nila. Nakapaligid pero hindi nila makita kung nasaan ang mga ito. Nako, umalis na tayo dito. Mukhang naging tiyanak na yung mga nakalibing dito na sanggol. Sabi ni Gael na natatakot na sa mga nangyayari. Tara, umalis na tayo, Gael. Isama mo na asawa ko. Sabi ni Damian. Hindi. Ako ang kailangan nila. Galit sila sa akin. Umiiyak na sabi ni Nancy. Dahil madilim na ang paligid, naglabasan na ang mga tiyanak. Pasugod na nagsisitalo ng mga ito papunta kay Nancy. Nakatayo lang si Nancy at hinayaan ng mga tiyanak na lumapit sa kanya. Pero bago siya lapitan ng mga ito, humarang si Damian. Sinangga niya ang mga tiyanak kung kaya't siya ang pinagkakalmot at pinagkakakagat. Gael! Kumuha ka ng holy water sa simbahan, dali! Sigaw ni Damian sa kaibigan. Dali-dali namang sumunod si Gael. Pinagsususuntok ni Damian ang mga tiyanak na nagtatangkang lumapit sa kanyang asawa. Pero tumatalsik lang ang mga ito. Pagkatapos ay muling bumabalik. Mabibilis ang kilos ng mga tiyanak. Para silang mga lintang pumipitik sa bilis. Magtago ka sa likod ko, mahal, para hindi ka nila masaktan. Sabi pa niya sa asawa. Pabayaan mo na lang sila makalapit sa akin. Ako ang kailangan nila.
Umiiyak na sabi ni Nancy. Hindi pwede. Hindi naman natin anak ang lahat ng ito eh. Napakarami naman nila. 3 lang naman ang anak natin pero hindi ko alam kung sino sa kanila. Kasi pare-pareho lang ang itsura nila eh. Kaya lang, lahat sila eh nagmana yata sa akin kasi mga negro. Wala bang nagmana ng kuti sa'yo? Para makilala man lang natin kung sino sa kanila yung anak natin? Napagod na sa pakikipaglaban si Damian pero ang mga tiyanak ay hindi naubusan ng lakas. Paulit-ulit na sumusugod ang mga ito. Nagmamansya na sa damit niya ang dugo mula sa mga sugat niya sa katawan dahil sa kalmot at kagat ng mga tiyanak. Natutuliro na rin ang kanyang pandinig dahil sa matitinis na iyak ng mga ito. Hindi pa ba sila napapagod? Humihingal na tanong ni Damian. Nanlaki ang mga mata nang makitang nasa harapan niya si Nancy. Tila ipinaubaya na ng asawa ang sarili nito sa mga tiyanak. Wag! Umalis ka dyan! Sigaw niya sa asawa. Mabilis niya itong niyakap para protektahan hanggang nagkumpulan ng mga tiyanak sa kanilang dalawa. Kumapit ang mga ito na para mga paniki na nakadapo sa puno. Pilit pa rin tinatanggal ni Damian ang mga tiyanak pero bumabalik lang sila. Hanggang sa hinayaan na lang din niya. Bumagsak sila sa lupa pero pinilit niyang sapuhin ang asawa para hindi ito masaktan. Mas iniisip niyang iligtas ang kanyang anak na dinadala nito. Ayaw niyang mawala pa ito sa kanya. Napakaraming tiyanak na nag-iiyakan na halos magpabingi sa kanila. Maya-maya ay isa-isang naglaho ang mga tiyanak. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya. Napatingin siya sa bandang unahan nila nang may marinig na nag-uusal ng dasal. Nakita niya si Gael at ang paring nakadistino sa kanilang simbahan. Nagdadasal sila habang nagwiwisik ng holy water. Napangiti na si Damian dahil may dumating na saklolo. Mabuti na lang talaga. May malapit na simbahan dito sa lugar natin. Sabi pa niya. Ang mga tiyanak na nakakapit sa kanila ay tuluyang naglaho hanggang sa 3 na lang ang natira. Unti-unting nagbagong anyo ng mga ito. Naging mga sanggol na bagong panganak. Walang saplot at mahaba pa ang pusod. Anak ko! Umiiyak na sabi ni Nancy. Isa-isa niyang kinuha ang mga sanggol at niyakap. Patawarin niyo si nanay, mga anak. Kung nagawa man yun ni nanay kasi natatakot pa ako noon. Hindi pa ako handang maging isang ina. Patawarin niyo ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Naiyak na rin si Damian. Nasisi niya rin ang sarili dahil sa pagkukulang. Hindi niya nagawang tanungin ng asawa kung handa na ba itong maging isang ina. Napakabata pa nila noon nang magsama. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan sa lahat. Tila natanggap na ng mga tiyanak ang paghingi nila ng tawad. Unti-unti nang naglaho ang mga ito. Ikinuwento nila sa pari ang buong pangyayari. Binasbasan nito ang buong lugar kung saan nakalibing ang mga sanggol na inilaglag ng aborsyonista. Pagkatapos ay pinasok nila ang bahay ng matandang babae para kausapin ito. Pero laking gulat nila dahil tumakas na ito. Wala nang ibang gamit nito sa bahay. Iniwang nakatiwangwang ang bahay. Sa sobrang takot siguro, tumakas na lang. Sabi pa ni Gael. Dapat mahuli yun. Baka sa ibang lugar naman yun maghasik ng lagim. Paano naman natin mahuhuli yun? Hindi naman natin alam kung saan siya nagpunta. Hindi rin natin ganong kilala kasi dayo lang siya sa lugar na to, di ba? Sabi ni Damian. Binalingan niya ang asawa at tinanong kung may alam ba siyang kamag-anak ng matandang babae. Wala. Pasensya na. Hindi ko na itanong eh. Sagot ni Nancy. Dahil gabi na, nagsiuwian na rin sila. Pagdating ni Damian at Nancy sa kanilang bahay, wala silang imikan. Kagaya ng dati, hindi pa rin palakibo ang kanyang asawa. Nililinisan siya nito ng mga sugat na gawa ng mga tiyanak. Titig na titig siya sa asawa.
Hinawakan niya ang kamay nito at kinausap. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo, hindi ko pa rin magawang iwang ka. Mas lamang pa rin ang pagmamahal ko. Napatawad na tayo ng mga anak natin. Sino ba tayo para hindi magpatawad sa isa't isa, hindi ba? May isa pa tayong anak na kailangang buhayin. Hindi pwedeng masira ang pamilya natin nang dahil lang doon, di ba? Sabi niya sa asawa. Tumulo ang luha ng kanyang asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan niya ang maamo nitong mukha. Mahal na mahal kita, Nancy. Noon pa, kaya nga pinakasalan kita eh. Mahal na rin kita, Damian. Kaya binuhay ko ang anak natin ngayon. Patawarin mo ako. Napayakap siya sa asawa. Tumalon sa tuwa ang kanyang puso nang marinig ang sinabi nito. Matagal ko na yung hinihintay na marinig. Aangal pa ba ako ngayon? Magbabagong buhay tayo, mahal ko. Kakalimutan natin ang lahat, ha? Magiging masaya tayong pamilya. Mahal na mahal kita. Niyakap siya ng kanyang asawa. Unang yakap na natanggap niya mula sa kanyang minamahal. Wakas!